So sa kalukuyang panahon ay medyo nagbubuga po ang Taal, nag-aalboroto. So malayo tayo doon, pero tingnan po ninyo ang kapaligiran, napakakulimlim. At ayan o, kita nyo parang may mga smog. Yan po yan. So ayan po, look at that. So malayo tayo sa lugar ng Tagaytay, pero halos nakita nyo dun, no? Hindi naman pag na masasabi yan, kundi yan ay ano. At saka talagang napakakulimlim. O diba? Oh, look at that, oh. Yan. So nag-aalboroto na naman po ang Taal Volcano sa mga pagkakataong ito. Kahapon pa po yan eh. Kaya ang mga bata ay hindi na pinapasok dahil nga ho may mga ashfall. Ayan, oh, look at that. Hindi po pag yan mga kaibigan, yan po ay sanhi ng pagbuga ng Taal. Ayan. So itong layong ito, nakita naman po ninyo, ayan, makikita ko sa inyo yung lugar na kung saan ay talaga namang apektado. So ngayon po ay mag-aalas 8 na ng umaga, pero tingnan niyo lahat ng sasakyan ay nakailaw kasi sila ay nadidiliman doon sa daan. Oh, tingnan niya, ayan oh. So ito po yung lugar na kung saan ay may konting epekto ng pagbuga ng Taal. Maari sa aking palagay, maari po dahil hindi naman nagpapag dito sa lugar na ito eh. At hindi naman masyadong malamig, pero tingnan niyo, napakakulimlim. Medyo madilim siya, tapos ay ayan, tignan niyo yung bandang itaas oh. So hindi naman siya kalayuan din sa Tagaytay, pero itong lugar na to siguro ilang minuto din bago ka, siguro it will take 1 hour bago ka makarating ng Tagaytay kung ikaw ay mayroong sariling sasakyan. Ayan po mga kaibigan ang kaganapan at ang kagandahan dito. Hindi naman masyado pa siyang traffic kasi nga po it's only 7:39 AM. Maaga pa po siya, pero nakikita na ang epekto. Yan, kahapon pa po siya eh. Kahapon pa nabalita na mayroon siyang pagbuga. Nag-aalboroto na naman po siya. Okay. At saka meron po siyang kakaibang amoy. Ayan, parang amoy asupri ba ang tawag doon? Yun po yung aking naaamoy. Ewan ko sa iba lang pong motorista kung ito ay kanila rin naaamoy. Ayan. Pinakikita ko lang po sa inyo ang lugar ng Kalangitan, kung gaano talaga siya kakulimlim, walang araw. At meron po siyang meron po siyang parang mausok-usok na nakikita natin. Ayan, tignan po ninyo mga kaibigan. So lahat po halos ng tao nandito ngayon sa lugar ng Cavite ay naka-face mask kami kasi gawa ng asphalt. Hindi po maganda yan sa kalusugan, lalong-lalo na yung may mga asthma. So para din po dito sa mga kababayan ko nandito sa lugar ng Cavite, magsuot po kayo ng face mask kasi talagang medyo hindi po biro itong sitwasyon na ito na ngayon po ay ating nararanasan. Okay, so ngayon po ay ika-22 ng Setyembre 2023. Ayan, Tagalog na Tagalog yan. September 2023. Sinabi ko po ang petsa upang malaman natin na
Oh, September 22 pala. Noong nag-alboroto na naman ng taal. I remember no unang-unang pag-aalboroto niya, kami po ay nasa dagat noon eh. We are having our parang something like a fellowship doon sa Villamar Resort, kung hindi ako nagkakamali, at naalala ko pa siya. Doon po unang-una. Kitang-kita talaga yung pagbuga sa itaas. Alam niyo yun, yung pagbuga ng mga yan, aspo lang sinasabi natin kasi nga medyo kumulimlim bigla. Oh, tingnan po ninyo mga kaibigan. Ayan. Siguro dahil nga sa pangyayari ito kaya ako konti lang lumabas, hindi siya ganun talaga ka-traffic ngayon. At saka ho, ang mga bata ngayon, lahat po ng paaralan ay dito sa lungsod na ito ay ikinansila na po ang klase kasi kailangan po talaga. Kasi po very harm sa kalusugan lalo na ng ating mga estudyante, ng ating mga kabataan. Kaya po nagkansila na ng klase upang sa ganun ay mapangalagaan din naman ang kalusugan ng ating mga kabataan. At syempre may mga sitwasyon po na hindi talaga natin kayang kontrolin. So nangyayari ito because there is always a plan. May plano ang Diyos sa lahat ng bagay eh. Kung bakit po nangyayari ang ganitong bagay. Hindi natin gusto ito of course, but we really do not know what is the plan of God. Kaya nagkakaroon po ng ganitong pangyayari sa ating pong lugar. Ayan. O, tingnan ninyo. Ay, grabe. Grabe dun sa lugar na yun, oh. Ayan. So dire-diretso ang takbo namin, pero nakikita naman niyo habang pa-dire-diretso ang takbo namin talaga naman po. Look at that. Ayan. 'Di ba? So tingnan natin sa kabilang side, oh. Ayan. So hindi po biro ito mga kaibigan. Parang talaga naman hindi birong sitwasyon ito na nangyayari sa kapaligiran. Let us continue to pray for this situation na naman na nangyayari. Nalangin lang natin yan mga kaibigan, sapagkat maaari yan ang isa sa tinuturo sa atin ng Panginoon bakit nangyayari ang mga ganitong bagay. Diba sabi niya, come to me those who are heavily laden and I will give you rest. So tinuturo lang siguro tayo ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya para sa ganun ay ang lahat ng bagay ay maging maayos. Okay? Nakikita naman po natin mga kaibigan, talagang sobra po ang nangyayari. Tsaka it's already 8 o'clock pero walang katao-tao talaga sa karsada. Meron man pangilan-ngilan pero hindi po siya talaga kagaya ng dati na talaga nagta-traffic. So maaaring nag-iingat din po ang ating mga kababayan. Yan, upang sa ganon ay hindi rin sila magkaroon ng anumang problema sa kanilang kalusugan. Ingat lang po tayo mga kaibigan upang sa ganon ay hindi po tayo magkaroon ng matinding problema pagdating sa ating kalusugan. Ayan. Tingnan niyo po, halos nakailaw lahat ang mga nakasalubong natin dahil sa sobrang dilim. Ayan. Sige po mga kaibigan, dyan lang po kayo at mamaya rin ay makikita pa natin ano pa po ang kaganapan o ano pa po ang sitwasyon ng ating lugar dito po sa lugar ng Cavite. So dyan lang po kayo, station lang po mga kapatid, mga kaibigan, upang makita natin. Ayan. Okay, look at that, oh, grabe. Diba? Yan, so tinitingnan po natin ang kapaligiran kung mayroon pang
Sabi ng sanhi ng pagkaka-alboroto ng taal. Pero, yan, mukhang ngayong hapong ito ay maayos na. Kanina umaga lang, talaga naman pong kitang-kita yung mga, ano natin, yung ating kalangitan na masyadong maraming smog. Pero this time, ay okay na po siya, hapon na po ngayon. Pero, teka lang po mga kaibigan, meron sa akin nakapagbigay pansin. Ang tinitingnan natin yung mga smog, pero ang nakita ko ito, wow, grabe. Ito pa ang mga tanim kong papaya. Bigla ko tuloy nakita ang aking mga tanim. At, grabe po ng papaya ito, napakaraming bunga. At pansinin po ninyo, no, hinog na po yung iba. Ayan, kukunin na po natin yan maya-maya konti lamang. So, blessing po yan, galing sa Panginoon. So, kung meron tayong mga naranasan, sabi nga ay panahon na kung saan ay nagkaroon ng pagputok ng bulkan, bigla namang may blessing dito sa aming likod bahay at nakita ko marami po siyang puno. Marami po siyang bunga ng papaya. Sabi ko puno, ano? Bunga ng papaya, yan. So, tapos dito sa isang ito isang puno pa, ito, tingnan po ninyo, ito dati ang liit pa. Pero ngayon, meron na rin siyang bunga at namumunga na rin siya. So, dalawa yan ayun ang isa. Ito bago lang to, wala pang, ano lang to, halos ilang linggo, buwan pa lang itong punong to, pero namumunga na. Ayun, ang daming bunga talaga ng papaya yon mga kaibigan. Ayan po, tingnan ninyo. Ang sarap kunin. Mahihinog na yung iba. Teka, tatawag tayo ng kukuha ng bungang yan kasi hindi po ako pakakapanik ha. Sandali lang po mga kaibigan. Ayan, pati po dito sa likod bahay, biglang nakita ko, ganda na ng mga tanim. Tingnan nyo naman ang kalamansi, napakaraming bunga. Ayan. Tanggalin natin ito isang to. Ayan, daming bunga ng kalamansi. Nasaan yung kaninang nakita ko? Ito pala. Ayan. So mga kaibigan, nakita po ninyo, namumunga na at medyo hinog na yung ating kalamansi. Ayun pa sa bandang ilalim. Yan. So, ngayon lang po ako nakapunta ulit dito sa likod bahay dahil nga titingnan ko lang ang kalangitan kung meron pang mga smog o yung sabi nga sani ng pagputok ng bulkan. Pero ang nakita ko, namumunga na pala talaga itong ating mga punong naririto. So, tingnan ninyo mga kaibigan, sapagat hindi na nga ako makakapaglinis at nag-uulan, nagbabagyo, pero tingnan ninyo ang ating ginger. Ayan o, ang dami ng bunga. Ayan. Pag ito yung harvest ko, napakarami kong makaharvest na naman na luyang Tagalog. At itong isang ito naman, ang luyang dilaw. Ayan. Marami na rin siyang bunga sa ilalim. Ayan, nakita nyo? Ayan, ito po, kung ano to. Gumagapang na ang ating ang ating ito pa pang sinigang natin to. Yan ang tinatawag natin mga kaibigan na kangkong. Sarap po niya, no? Grabe, ang lago na pala ng ating kangkong. So hindi ko na po napupuntahan ng aking likod bahay dahil sa sobra na rin kabisihan. Kaya tingnan natin. So sinulyapan ko na rin lang po ang likod bahay ay tuloy-tuloy ko nang titingnan. Grabe, ang daming bunga. Grabe, ang daming bunga ng mulberry. Namunga na naman ang mulberry. I-harvest ko to. Alam niyo po itong bungang ito. Ito. Yan, masarap yan. Tamis ang mulberry. Grabe, ang daming bunga ng mulberry dito. Ayan pa sa taas. Ayan. Ala, kailangan na makuha ito. Napakaraming bunga. Ayan pa. Kasi nga ay sa sobrang pag-ulan-ulan na hindi ako nakakapunta dito sa likod bahay. Abay, nakita ko ang aking garden. Napakaganda na po ng ating mga pananim. Ayan. Tingnan ninyo. Bunga po ng mulberry yan. Yan tingnan ninyo mulberry. Napakaraming bunga mga kaibigan. Ayan pa So ngayon naman ay ating i-harvest ang ating papaya. So, tatawagin lang po natin ang aking kabiyak para siya pong umakyat dahil hindi ko mapapanik, mataas. Ayan. So, pinakikita ko lang po sa inyo ang ating mulberry. So, matagal ko nang hindi nalilinis ang likod bahay dahil sa sobrang
Grabe, sobrang, sabi nga nila ulan, busy-busy. Tingnan nyo, ang aking puno ng ubas ay lumalago na siya. Yan po yung ubas. Yan, lumalago. Actually, dati na po itong malago, kaya lang hindi talaga namin nadiligan. So, buti na lang, nag-uulan. Ngayon ko lang napansin na tumutubo na naman. Tingnan nyo po sa bandang taas. Ayan. So, may mga gulay na mga harvestin dito sa mga bakod. Diba? So, one of these days, ito po ang ating pagtutuan na napansin at ating muling lilinisin. Yan, alam niyo ba kung ano ito? Ito ay blueberry. Eternity, Eternity. Yan. Nilalagay ko lang sa tubig na mainit. Hindi ba mainit? At pagtapos ay sinasama sa calamansi juice or kahit lemon. Sustansya po ang mga tanim natin dito sa likod bahay. Yan. So, may silay na po ang ating papaya at ngayon ay atin ang kukuhanin. Yan. Kukuhanin na ng aking mister. Wow, grabe oh. Ang laki. Tsaka talagang ano siya. Hinog na. Mahihinog na. May silay na eh. Teka lang. Ayan oh. Kita nyo naman oh. Yan. So, ayun yung isang yon. Parang may silay na rin yung sa bandang likod na yon. Yung hawak mo yan. Yan sa hawak mo sa kaliwa. Yan. Hindi pa yan. O, sige. Antayin muna natin magkaroon ulit ng silay bago yan kukuhanin. So, isipin nyo, no? Dami palang, ang daming bunga na. Tatlong sanga. Oo, tsaka nakapagtaka talaga nagtango. Kasi ito ay namunga na dati, nang bumagyo na bali. So, ayan, nung nabali siya, naglaglag lahat ng bunga niya. Pero tingnan naman ang kapalit. Grabe po ang kapalit. Naging 3 sanga. Napakaraming bunga. Kakaiba tong papaya na ito. Ayan. Oh. Diba, mga kaibigan? Oh. Diba? Kaya lang nasilip kong muli ay dahil nga sa pagputok ng taal. Tinitnan ko kung meron siyang mga ang dami na palang bunga, oh. Ayan, ayan ang bunga, oh. Sige lang. At pansinin po ninyo ang atin pong kangkong, nasa taas na, gumagapang siya pataas, oh. Ayan. Sa sobrang hinog na pala, hindi natin napansin na siya ay mabunga na, lalo sa taas, oh. Dami ito sa taas. Ayan. Ito, oh. Ito pa sa itaas na ito. Dito muna mo. Oh? Tinong. Dami bunga niyan. Isang sanga pa lang, ang dami ng bunga. Pili eh. So maya-maya lang kakainin na natin to. Diba? Ayan, oh. Dami na, oh. Ito, ito pa sa taas mo, sa may ulo na, no? Dami talaga. Dami at baka mamantsahan. Nilay kulay pula. Ayun, nahulog. Ayan. Lagyan mo ito dyan, oh. Hindi, papatong mo muna. Paano ko makukuha? Sige, panik. Aray ko.